So good day, ma'am. I am Justin Oliver Spragat, the first reporter for Chapter 13 with title of Forest Disturbance and Health. So, what are forest disturbance? Forest disturbance is an environmental alteration of character of wooded area through natural or anthropogenic means and consists of an event that alters the exist vegetative structure or disrupt ecological process. For example, certain areas of the world's forest can be exposed by disease, insects, infestations, severe windstorms, tropical cyclones, or hurricanes. Hurricanes dahil, discolored. And wildfires or kanang disturbance nga gina-create bitaw sa mga tao like kanang illegal logging. Ayan na, mga forest disturbance na siya. So ang forest disturbance daw ay anumang pagbabago o pinsala sa kagubatan. Maaari ito ay dulot ng kalikasan tulad ng bagyo, sunog at sakit ng mga puno o gawa ng tao. So ang example sa gawa ng tao is kana kato kong gingon ganina nga illegal logging, ano pa, kanang deforestation, kanang sumaw na to. So next is we proceed to disturbance created by wind. Wind is a movement of air and gases in our atmosphere and occurs naturally at large and small scales. Wind creates disturbance in forest mainly through tree uprooting, stem breakage, and canopy gaps during storms. Strong winds cause defoliations, branch snapping, and uprooting of the tree level, while opening gaps at the stand level. Landscape heterogeneity increased due to uneven damage influenced by certain soil and tree uniformity. So, ang wind is very important na sa atong life, but if ma-over na po siya, makakause siya og kanang kahadlok or kanang sani need ka na to ang hangin kay for example ang hangin bay nagpabugnaw sa kaning kalibutan. Siyempre kung walay hangin, init kay nga atong kalibutan. But kung over na po kayo ang hangin, makadaot tapon na siya para nang magbagyo kanang kusuging hangin. Di ba makulba-kulbaan ta kay pasin mga unsa mga ang atong atop mga lagpot. So mas better og prone mo sa kanang mga bagyo, butangan lang gid niyo og ngalan inyong sin kay para inig maghangin-hangin man gani. Dali ra pangitaon bitaw. So ang main idea diri is naka-disturb ang wind sa forest kay if kusog kayo ang hangin ang mga bali bagi na mga kahoy, then ang uban gani kay mga tumba. Sa among term is mga lukat bitaw kanang uprooting mao na siya. Tas mga sanga, mga bali. Pero in other side, gamit biya gid gihapon ang hangin basta dili lang pud over. Kay ana biya sila kay kaning sana how much is too much, di ba? Makaharm man pud kung over na. Para sa kaning picture nga akong ipakita guys, may sa example sa tree uprooting, no? Yes, mo na siya. So understandable sad kayo grabe. Example na siya sa kanang disturbance created by wind. Disturbance created by fire. Forest fire creates significant disturbance in the forest ecosystem by destroying vegetation and altering habitats. These events release stored carbon, reduce biodiversity, and change soil and water condition. Recent data shows a sharp rise in a fire-related disturbance, especially in high biomass in intact forest landscape. No, so same sa wind, ang kaning fire importante sab kani sa atong panginabuhi. Kay ay dili man sa lagi sa
atong pangadlo-adlo nga panginahanglan like kanang magluto ta, no? Even though wa ta gagamit og kahoy but kanang gasol nag-produce biya gyapon na siya kalayo. Bisag kuryente, produce gyapon na siya kalayo. Kanang masunog dai. So gamit kay siya sa atong kinabuhi but nagkuan pud siya kaning naghatag bitog banta sa atong kinabuhi kay if careless ra kay ka makakusab na siya og kuan sunog. Mao kay gitawag og fire. So naka-disturb ni siya sa forest kay example kanang ato ditong sa Hollywood ba to katong nag wildfire nga dili lang gani kay ang forest mo naapektuhan pati sad infrastructure kana mga balay mga dagko kay building ila mga sakyanan nga sunog sad. I don't know kung tinuod ba to but gibalita mo gito siya. So mo to siya example guys. Mag wildfire bitaw so daghan kay maapektuhan pag mag wildfire ang mga namuyo anang mga kagubatan. Syempre if dili gid sila dili sila makatakas mamatay gid sila. Example kanang bitin. Kay hinay man gid na siya modagan. Hapoy tiil, kitag tiil sa bitin. So expected na siya nga kung dako na kayong wildfire, ma-corner sila sa kanang buldan, magtuyok ng wildfire. Ma-corner ang mga animals tunga. So patay gid sila padulong except mga lupad. Then next is na siya guys, mo ni ang example sa wildfire. No, scary kayong dating bitaw. Ang kalayo ba? No, imagine. So next is disturbance created by volcanic eruption. Volcanic eruptions create forest disturbance by blasting trees with ash and lava, starting intense fires, burying soil and vegetation, and changing the habitat so that new plant and animal communities must gradually reestablish. So, ang volcanic eruption daw ay ang pagputok ng bulkan na nagdulot ng matinding pinsala sa kagubatan. Natatabunan ng abo at lava ang mga puno at lupa at minsan ay nagdudulot ng pagsunog. Matapos ang pagsabog, kailangan ng mahabang panahon bago muling mabuhay ang mga halaman at hayop. So, kuan sab kano kaning So naka-disturb sad ang volcanic eruption sa forest kay kanang if mabuto siya, di ba? Makita man kinato katong mubaha katong lava. So syempre ang magyan ato sure ball gyud nga sunog or maunsa madaot gyud. Kainit ana, di ba? More sad na siya og katong same ra bitaw sa disturbance created by fire. Same ra sa situation kay kalayo man gyapon gikuan ng bulkan. So dahil kay mapiktuhan pag mabuto ang bulkan. Dili lang kay ang dili lang ang kagubatan, pati na sad ang mga animals, mga plants, tas mga tao nga namuyo din ha sa duol sa bulkan. Then pati ang mga panginabuhi kanang mga agricultural land, ay sakto ba? Kanang mga gipantamnan ba? Na mga gipantamnan syempre pag madaot na sila wala na, back to zero na pod ang mga nananom ato. Kuan moro ra trial and error bitaw. So dako kay impact ang volcanic eruption jud sa forest. So that's why changing the habitat so that new plant and animals communities must gradually reestablish. So ma-change ang habitat, no, then ang katong mga nangadaot nangamatay na mga tanom matubo to siya og balik gradually sad lagi kanang kuan bitaw step by step. Then mga reestablish ang mga animals with syempre ang katong namatay didto nga mga animals dili na gid buto mabuhig balik, no. Syempre na poy ang katong mga nakaluwas mao na sila mag-produce para mo balik moro bitaw sa ma-reproduce ba kan. So next is mao ni siya ang picture sa bulkan kanang pula nga ning nao guys, o mao na siyang lava. Ta syempre expected na nga kanang mga kahoy diri sa ubos affected gid na syempre mubaha man ang lava diri.
tas dili lang kay ang lava dayang makadaot ani guys, kay syempre katong mga ash bitaw natoy asa to nga bulkan tong ning buto nga pati ang mga kaning mga karsada sa ubos bitaw nagibaha bitaw og kanang murag lapok nga unsa dili bitaw ma-explain, mura siya abo, which is makadaot sad siya sa kaning atong kalusugan. Hasta nang kaning gibuga nga aso siguro makadaot man siguro gani sabna. So dako kay impact gid ang volcanic eruption as disturbance of forest. So next is disturbance created by ice and snow. Ice and snow cause significant forest disturbance primarily through the physical width and accumulated ice or snow, which leads to immediate mechanical damage to trees and long-term changes in forest structure composition. So kani guys, kanang naay picture diri ga murag oh kani kita mo ng picture, syempre wala naman na ako may galantaw. So kanang picture guys kanang sitaw gani isa murag. So as you can see sa picture guys, di ba na ang mga kahoy nabalot og ice and snow, no? So mabugatan man na siya. So dira nag-create na dira na to makita nga disturb gyud ang ice and snow, kay if mabugatan na siya, ma-destroy na siya, mabali ang sanga, humanap ng iba. So mamatay ang kahoy. No, so diri sab nga kuan is pero naman sa kahoy gud nga anad bitaw sa climate anang ice and snow, like kana mga example kana mga pine tree. So hilig man na sila og bugnaw, cold treatment bitaw kumbaga ingana. Pero katong kaning nasa picture is so kadalasan gid sa mga kahoy nga kanang naingana kanang nabitaw sa snow is nangabali gid siya kay mabugatan siya sa ice. So next is thank you for listening everyone, and ma'am salamat kayo, you're welcome.